We will succeed kung take over ngayon si Sara Duterte nga wala korupsyon. Wala na tayong magawa nito. We have a crisis. I suggest BBM resigns and prepare a transition government. Itong panibagong statement ni Attorney Rowena Guanzon po, ang kanyang panawagan dito mga kaibigan, BBM resign. Okay? Gusto ko po bakuha ang inyong survey, no? Ang sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, BBM resign. Tapos, ang sinabi niya guys, mag-take over na po si VP Sara. So, BBM resign, transition na tayo. Diba? Kasi syempre, ang sabi po ni Attorney Guanzon, ang kanyang panawagan dito, na kung meron ka pang natitirang dangal, no? Kung meron ka pang natitira diyang puso para sa ating bayan, mag-resign ka na para magkaroon natin ng transitional government. Ipapalit na natin si VP Sara. Kumbaga, take over eh. Kasi kung hindi na talaga niya kaya mga kaibigan, dapat may kusa na siya eh. Delikadesa. Kasi kung gusto pa niyang masave ang Pilipinas, dapat po bumaba na siya mga kaibigan. I suggest, sabi niya guys, sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, I suggest BBM resign. Magkaroon na po tayo ng transitional government. Kung meron pa siyang natitirang dangal sa kanyang buhay, no, sa kanyang sarili, bumaba na siya sa pwesto. Kasi kung natatandaan niyo mga kaibigan, nung EDSA 86 po, di ba? Ganun din yung nangyari, di ba? Kasi lang po, ang problema po nung 86 mga kaibigan, nung pumalit na po si late President Cory Aquino, bangkarote ang Pilipinas. Walang pera. Oo. Talagang zero. Sinimot, ninakaw ng mga alipores ni senior. Sinimot nila ang pera guys. Wala talagang natira. Kumbaga, labo-labo po, 86, EDSA 86. Kaya nung umupo po si late President Cory Aquino, bagsak ang Pilipinas. Kaya nangangamote siya guys. Laki ng problema niya nun. Kaya itong administrasyon na itong bangag na to, ganun din po ang mangyayari dyan. Delikado po talaga guys. Kasi kahit sino po ang pumalit kay bangag mga kaibigan, sigurado kong mahirapan talaga kasi bangkarote tayo eh. Para po tayo EDSA 86, parang bumalik tayo dun eh. Parang halos pareho lang eh. Pero ang problema lang po kay Cory mga kaibigan, ito lang po talaga pagkakaiba dyan, no? Kasi si Cory Aquino po, di ba, siya po ang may pinakamaraming kudita sa lahat ng naging presidente po sa Pilipinas. Si Cory ang may most kudita or coup attempt. Umabot po sa mga 6 or 7 coup attempts. 6 na coup attempts, 7 ang pinaka-major. At meron pang mga maliliit na mga coup plots, no? Siya ang may pinakamarami. Si Cory Aquino, Fulinet, bakit ang dami niyang kudita? Kasi nga, nung nanalo po, nung nagkaroon po ng EDSA 86 guys, kaya nga may kasabihan dyan eh, EDSA 86 was not a defiance to the Filipino, but a defiance to the Aquinos. Bakit? Kasi hindi naman ang mga Pilipino ang nakinabang nun eh. Ang nakinabang, mga Aquino. Kaya po mga kaibigan, nung umupo na siya guys, bangkarote tayo, wala tayong pera, kawawa ang Pilipinas, hindi naman niya inayos. Kaya nagkaroon tuloy ng kudita. Di ba? Kaya ngayon mga kaibigan, deja vu. Parang pareho po ang mangyayari guys. Parang ganun din po ang mangyayari dito mga kaibigan. Malamang sa malamang po. Kaya dapat ang papalit kay bangag yung katulad po ni Duterte guys, ni dating Pangulong Duterte. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte.
Siya lang po talaga ang pwede. Kasi trusted eh. Hindi pwedeng papalitan ng iba eh. Kasi magkakaroon ng malaking issue yan. Hindi mo naman pwedeng ipalit yung may kulay na dilaw o kaya pinklawan o kaya makaliwa o kaya loyalista. Lalo na loyalista, wala talaga dyan kasi wala nang Marcos eh. So kailangan ang ipalit mo dyan si VP Sara. Diba? Wala nang iba. Kung gusto po natin makasurvive pa ang Pilipinas. Diba mga kaibigan? Tama ba yung analysis natin? Kung gusto pa natin makasurvive ang Pilipinas, dapat ang ipalit dyan, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasi yun na lang siya na lang yung bukod tanging natitirang most trusted eh. Di ba? Kahit saan ka tumingin na mga survey, ganun din po. Halos pare-pareho lang ang mga survey. Ganun din yung mga sinasabi nila eh. Di ba? So si VP Sara na lang po talaga ang bukod tanging nakikita natin mga kaibigan na pwede po talagang umangat muli ang Pilipinas. Babalik po ang Pilipinas mga kaibigan. Kasi wala ka naman pipili dyan eh. Diba? Meron pa ba kayong iba pang kandidato na pwedeng ipalit kay VP Sara? Wala na eh. Diba? Kasi pwede talagang maulit yun eh. Yung 86 na yan, pwede talagang maulit yun. Bangkarote tayo eh. Wala tayong pera. Ubus ang pera ng bayan. PhilHealth nga, naglireklamo na eh. Hindi na nga tumatanggap ng pasyente kasi wala nang pirma. Hindi na pwede pirmahan ng guarantor letter eh kasi walang pera. Wala, hindi binalik eh. So kaya po ang panawagan dito guys, bumaba ka na sa pwesto. Transitionary na tayo. Transitional government na tayo. Palitan na. Ngayon na. Huwag na natin paabutin ng 2028 kasi pag paabutin pa natin ng 2028, ano pang aabutan natin guys? Wala na talaga. Sirang-sira na po ang Pilipinas. Lalo na ngayon, tinamaan pa tayo ng malawakang krisis po. Patungkol po sa langis. Dahil nagkaroon po ng gera sa Middle East. Diba? Maraming salamat po, Beta Galban. Ayan, sa mga hindi pa po nag-like and subscribe sa channel namin, mag-like and subscribe po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po. Dahil pa nag-like and subscribe kayo, ay masayang-masaya na po kami. Kaya ano pang hinintay nyo guys? Pakipindot na po. Maraming salamat. Dapat ganun talaga, no? Oo. Kasi kung aantayin pa daw natin ng 2 years, kung aantayin pa natin ng 2028, wala na, deficit na tayo eh. Kumbaga guys, bangkarote na po tayo. Wala na. Sabi nga ni Attorney Weneg Wanson, ako, agree talaga ako sa sinabi niya eh. After 2 years po, lahat ng mamumuno ay magiging failure. Pwede mangyari yun, posible po. Bakit magiging failure? Kasi nga, sinimot na po ang kaban ng bayan. Ubos. Katulad nga, sabi ko nga sa inyo, kaya nga in-example ko sa inyo si Cory Aquino eh. Nung pag-upo ni Cory Aquino, simot. Wala na siyang nadatnan. Ubos ang pera ng bayan. They scrape from the bottom of the barrel. May kasabihan na ganun eh, sa English eh. Scraping from the bottom of the barrel. Ibig sabihin guys, simot na ang pera ng bayan. Wala na po natira. Ganun po ang mangyayari sa atin. Kaya kailangan ngayon pa lang, pigilan na natin. Mag-transitionary government na tayo. Kasi pag-aantayin pa natin ng 2028, tama po si Attorney Weneg Wanson, ano to eh, visionary to guys eh. Although, marami pong nagque-question sa kanya, marami pong, ako din, nagque-question din ako dito konti, no? Kasi nga, syempre, dilawan to guys eh. Dilawan tong pinklawan eh. Pero mga kaibigan, ang kagandahan lang po kay Attorney Weneg Wanson, straightforward siya. Talagang totoong tao po siya mga kaibigan. Wala siyang preno eh, wala siyang pasikot-sikot, wala siyang paikot-ikot. Kung anong sasabihin niya, yun talaga sasabihin niya. Straightforward po siya mga kaibigan. Talagang tatamaan ka talaga. Paharang-harang ka dyan,
Sasagasaan ka talaga ni Attorney Roman Aguanzo. Matapang to kasi Bisaya. So, yan po, ang pinakamaganda dyan transitionary, no? Hindi po, malabo ang people power eh. Para sa akin po ito po yung opinion lamang, no? Para sa akin guys, malabo ang people power. Bakit? Wala namang lalabas talaga eh. Bakit walang lalabas? Kasi nga, meron na tayong social media. Alam na po ng mga tao yan. Ang pinakamaganda talaga, pababain na lang po talaga si Bangag. Yan po ang pinaka-the best choice na sana po himukin ng Panginoon ang kanyang utak para magbago ang kanyang isip at para bumaba na siya sa pwesto. Di ba? Para pababain na siya sa pwesto. Kisamok-samok, Bangag, giata yung Bangag. Walang kwenta. Dismayado lahat. Wala. Alam mo nung 86 mga kaibigan, kung babalikan natin guys, alam nyo ba kung bakit po si late President Cory Aquino ang nakakuha ng pinakamaraming kudita sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas? Alam nyo ba ang number one or one of the main reasons kung bakit po si Cory Aquino ang may pinakamaraming coup plots sa kasaysayan po ng history ng Pilipinas guys? Sa lahat ng president siya lang, bukod tangi. 7 ang nakuha niyang kudita, di ba? 7. Oh, bakit? Kasi nga hindi niya ginawa ang kanyang pangako. Kumbaga, ang ginawa nila sa EDSA 86 parang smoke screen lang. Oo. Parang camouflage. Kunwari, di ba? Nagkukunwari lang po sila mga kaibigan. Yung pala, ganun din yung pakay nila guys. Ganun din yung pakay nila. Makuha ang kayamanan ng Pilipinas. Ganun din yung nangyari kay Bangag ngayon. Kunwari nanalo siya sa pagiging presidente, no? Kunwari, sige. Yan, naku, president na ako. Yung pala, ang pakay nila, makuha yung pera nila, yung kayamanan. Ganun din yung nangyari sa EDSA 86. Kaya nga sinabi sa kasabihan ang EDSA 86 is not a defiance to the Filipino but a defiance to the Aquinos. Kasi ang nakinabang, ang mga Aquino lang.